Hello everyone. This is our trip to Siquijor last October 2025. Actually, ngayon ko lang siya na-edit kasi nagpa-practice pa ako mag-voice over dahil first time ko. Kaya pasensya na kayo ah. Tinatry ko lang. Hindi po ako vlogger, pero gusto kong subukan. Umalis na kami ng 3:30 a.m. dahil 5:10 a.m. ang flight namin. Naka-avail kami ng tickets sa Cebu Pacific for 4-4. Round trip na yon for 2 packs. Ayan, boarding na tayo. DIY trip lang talaga kami sa Siquijor and plano namin mag-rent lang ng motor for 3 days para maikot namin ang mga tourist spots sa Siquijor. At syempre, bago tayo bumiyahe, nag-research na ako about the island. Kung anong malakas na signal, dahil Google Map lang ang gagamitin namin para mapuntahan yung mga lugar sa Siquijor. And here we are now. Andito na tayo sa Dumaguete Airport. Nag-tricycle lang kami from Dumaguete Airport to Dumaguete Port for 200. 2 packs na yun. Meron namang mga grab trike, kaya lang baka kasi matagalan dahil hinahabol namin ng 7:20 a.m. na biyahe ng Ocean Jet. Around 6:40 kami dumating ng Dumaguete Airport and nahabol naman namin yung 7:20 a.m. na Ocean Jet papuntang Siquijor Port. And here we are. Hello, Siquijor. Legit talaga ang linaw ng tubig sa port pa lang. Kaya syempre, magpapahuli ba tayo? Gagawa na tayo ng ating entry for TikTok videos. And ayan, nag-video muna kami and nag-picture bago namin puntahan yung nakausap namin na pagrerentahan namin ng motor for 3 days. And enjoy muna namin yung view dito sa Siquijor Port. Dahil dito pa lang sulit na. Busog ka na sa ganda ng view na makikita mo. Nasa likod lang ng Siquijor Port ticketing office yung napagrentahan namin ng motor. Kaya mula sa port hanggang sa hotel namin is 20 minutes travel time lang. And here we are sa aming accommodation sa The Bruce Resort dito sa San Juan, Siquijor. Meron na rin to silang pool and front beach na rin siya. Konting lakad lang papunta dun sa front beach. And this will be our home for 3 days and 3 nights dito sa Siquijor. Nabook ko siya sa Agoda for 1,350 per night. Pero dahil low season at may promo sila ng 20%, nabook ko siya for only 1,080 per night. At dahil ready na yung room, nakapag early check-in din kami dahil dumating kami sa accommodation namin ng 10 a.m. So, mahaba pa yung oras namin magpahinga bago kami mag-start gumala. And this is our tree house. Goods na siya para sa aming dalawa kasi malaki siya at maluwag yung balcony niya. Meron na rin siyang sariling CR. Kaya lang, fun room nga lang siya. Meron na rin siyang free water, coffee, and may sariling electric kettle. Malakas din ang wifi nila. At meron din silang generator. Meron na rin silang pool, nakatapat lang ng treehouse namin. So anytime pwede kaming mag-swim pag gusto namin. At malapit lang din yung beachfront nila. And ayan, around 4 p.m. pagtapos naming magpahinga dahil natulog muna kami, pumunta naman kami ng Paliton Beach.
7 minutes ride lang siya from our accommodation. Tamang-tama lang yung punta namin dahil konti lang ang tao. At hapon na rin, kaya aabangan na rin namin ng sunset bago kami mag-dinner. 20 pesos nga pala ang entrance dito sa Paliton Beach at may bayad ang parking for motor na 10 pesos. Nag-try na rin ako ng famous swing nila at 50 pesos per pax din ito. Na-enjoy ko naman siya at ang ganda rin ng beach nila. Tumambay lang kami saglit hanggang mag-sunset at after nun pumunta na kami sa Siquijor Boulevard para doon mag-dinner dahil maaga pa kami bukas para sa Kawayan. At ito na nga, day 2 na namin. Kaya maaga kaming umalis sa aming accommodation para pumila sa Kawayan Holiday Resort at makapagpa-reserve ng slot para makapasok kami sa kanilang famous gate. Around 4 a.m. kami umalis ng accommodation namin and around 5 a.m. before mag 5 a.m. nasa Kawayan Holiday Resort na kami. And luckily, umabot naman kami dahil nakakuha kami ng slot number 26. After namin makakuha ng slot, bumalik muna kami sa accommodation namin para magbihis at kumain bago puntahan ng iba pang tourist spot dito sa Siquijor. And this is our first stop, ang Old Enchanted Balete Tree. 20 pesos ang entrance fee dito. Pare, pamukbang mo na yung paa mo. Grabe, ginaganon to. Hindi makagat. Kunat masyado, pati ngipin mo, hindi kaya eh. Malapit lang naman eh. O, dito na lang. Pili ka na. Ganda dito. Video ba yan? Guys, pag mayroong namutang sa inyo na hindi naman mahayad, nakasalig mo ang content. Sige. Pamain na lang. Tingin. Baliktad. Legit to? After Balete Tree, nadaanan naman namin ang Hapitanan. Nagpicture lang kami doon. And after nun, umalis na rin kami dahil papunta na kami ng Lassie Church and Convent. Nagpicture lang kami sa labas ng Lassie Church at nag-ikot-ikot na rin kami sa loob ng Lassie Convent. 30 pesos nga pala ang entrance fee sa Lassie Convent. Malapit na nga pala dito sa Lassie Church and Convent ang Cambugahay Falls, pero bukas pa namin balak pumunta. Dahil inuna namin puntahan ang mga picture spot na lugar dito sa Siquijor. After namin sa Lassie Church and Convent, bumalik na kami ng Kawayan Holiday Resort. Around 12 p.m. na kami nakabalik. And after 30 minutes pa kami bago nakapasok. Then sa loob, nag-antay din kami ng 1.5 hour bago ang time namin para makapag-drone shot at picture sa loob ng Kawayan Holiday Resort. Medyo matagal talaga maghintay dito sa Kawayan, kaya kailangan mo ng habang pasensya kung gusto mong makakuha ng magandang shot dito sa kanilang famous gate. Sulit naman ang paghihintay dahil maganda talaga dito sa Kawayan Holiday Resort. Kailangan mo lang talagang pumila ng madaling araw para makapagpa-reserve ka ng slot para makapasok dito sa Kawayan Holiday Resort. After namin mag-drone shot,
Nagpa-picture naman kami sa isa sa mga guide and tip lang naman ang bayad sa kanila. Konting videos, and after namin dito sa Kawayan Holiday Resort, bumiyahe na kami papunta naman sa Boo Cafe. Mga 30 minutes ride papunta sa Boo Cafe. Around 3 p.m., nandito na kami sa Boo Cafe, kaya wala pang masyadong tao. Dito na rin kami nagmerienda at nag-picture and video habang nagpapalipas ng oras dahil mainit pa bago umuwi sa aming accommodation. Around 4 p.m., bumalik na rin kami sa aming accommodation dahil dumadami na ang tao sa Boo Cafe. Nagpahinga lang kami saglit, and after nun, nag-dinner muna kami bago kami magbabad dito sa pool ng The Bruce. Walang masyadong tao kaya na-enjoy namin dito sa pool. Ay, baba. Ano naman yan? Hindi na lang makakakamay ng maayos. Hindi mo tama mo dito ka. Ay, hindi mo na kaya. Ay, para ako kita lang. Pag kita lang nila. Ay, na. Ay, ito ka pala. Hindi kayo diyan. Ano ba? Ngayon. Hindi mo kaya. May nanggalang kayo. Hindi na kayo kapatid. And this is our day 3. At dahil umulan ng umaga na to, tinanghali na kami ng alis. At ang una naming planong puntahan ay ang Pitogo Cliff. Ito nga pala ang front beach ng The Bruce. Tumambay lang kami saglit sa front beach Kunin mo lang yung bag para tingnan yung dagat, kung malinaw ba ang tubig. At umalis na rin kami after namin magpicture at video. Ang aming tree house. At around 9 a.m., papunta na kami ng Pitogo Cliff. Malapit lang ang Pitogo Cliff sa accommodation namin. This is around 10 minutes ride lang yata. At dahil umulan nga, wala pang gaanong tao dito sa Pitogo Cliff kahit 9 a.m. na. Kaya nung kumuha kami ng number para sa drone shot, pangatlo lang kami. Number 3 lang kami, kaya hindi kami naghintay ng ganon katagal. At habang hinihintay namin ang turn namin sa drone shot, nagpicture muna kami at video sa ibang lugar dito sa Pitogo Cliff. Ang dami nilang picture spot area dito sa Pitogo Cliff. At ang ganda talaga. Auntie, it says no dumping. Yeah, I just saw that. And you didn't bring your, because you can rent, well, yeah. Oh, I have one, but it's okay. At dahil turn na namin sa mga drone shot, inuna muna ang human drone. Ang ganda ng pagkakakuha.
namin sa Pitogo Cliff, pumunta naman kami ng Cambugahay Falls. At dahil umulan nga ng madaling araw hanggang umaga, ay closed ang Cambugahay Falls. Kaya pumunta na lang kami ng Salagdoong Beach. At dahil hindi ako papunta ng Cambugahay Falls, may dahilan ako bumalik ng Siquijor. Ang ganda ng Salagdoong Beach, ang linaw ng tubig, at ang sarap lumangoy dito. Tamang-tama yung punta namin dahil tanghali at wala pang masyadong tao. At dito na rin kami nag-lunch. In-enjoy na lang namin ng beach dahil ito na yung last tourist spot na pinuntahan namin sa araw na ito. Dahil babalik na kami ng Dumaguete bukas ng madaling araw. Malayo-layo nga pala ang Salagdoong Beach. Almost 1 hour na biyahe from San Juan. Akala ko pa naman nag-start. Naglublob lang. Kunyari naglublob ka na. 我可不可以跳一次？对啊，那我跳一次啊。好，可以啊。手机放你们这里，眼镜也放你们这里，我快速的过去。 Mainit. Hãy sợ. 我就给你们挥手示意，然后你们举个手。你喊一声，好，不然看不到。好。 Kapit ka sa akin, ako ang kumapit sa'yo. Ayaw mo kasi umayo. Ito na po ang aming day 4 at babalik na kami ng Dumaguete. At humabol pa Mag-e-entry ka ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Kung nagustuhan niyo po ang video ko, ay paki-like and subscribe na rin po ako. Pasensya na po dahil first time ko lang po mag voice over. At dahil hindi ko napunta ng Cambugahay Falls, babalik ako sikip.